Mahirap ang kinagisnaan kong pamilya. Bukod sa 5 kaming magkakapatid, mas malaking gastos, humina pa ang kita ni Papa sa pamamasada. Si Mama naman, kahit na noong kami tatlo pang magkakapatid, kung ano-anong racket na ang pinapasok para lang kumita. At makatulong kay Papa na sa amin na kanilang anak makapag-provide financial. Dahil sa kahirapan na dinaranas ng aming pamilya na hindi nasugpo ng aking mga lolo at lola, naminana ng aming mga magulang. Kung ano-anong chismis din ang aming naririnig na si Mama raw, kapag mayaman ang ipinaglalaba ay merong kababalaghan na nagaganap para sa ekstra nga kita. Sa akin naman ay parang hindi na bago yon. Sa liit kasi ng aming bahay, pagbukas mo ng pintuan, kita mo na lahat. Na 10 oras ng gabi't kailangan ko ang magbanyo ay hindi na mabilang kung ilang ulit na akong nakatsyempo ng 10 times super fine. Na noong ako'y lubusang magkaisip, nasabi ko na lang na sana all paldo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Si Papa para sa akin bilang siya na aming padre di pamilya, sa hanap buhay niyang tricycle driver na trabahong minana pa sa aking yumaong ninuno, kung sipag lamang ang pagbabasehan, winner si Papa. Na mula na magkaroon ako ng isip bilang pangatlo sa aming 5 na magkakapatid na 2 lalaki at 3 babae, kinasanayan ko nang nakikita ko lamang si Papa tuwing gabi sa bahay. O di kaya naman kung magagawi ako kung saan siya nakapila kasama ang aming tricycle. Katulad lamang din ng ibang padre di pamilya, meron ding bisyo si Papa na siguro natural na sa isang ama ng tahanan. Sa ngayon nga kahit kabataan, para bagang naging normal na lamang na pinagmumula ng kung ano-anong kabulastugan. Hindi naman maawi si Papa pag nakakainom, bukod doon ay napakadalang. Nakatulad din ng ibang responsabling ama, bahay trabaho. Si Papa, bahay pasada. At lahat kaming 5 na magkakapatid, although hindi lahat 4 na taon sa college, pero ang pagmamasadang iyon ni Papa ang isa sa nagtaguyod sa amin para mabuhay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Mark, 32 years old, single and ready to mingle. Si Mama naman bilang aming ilaw ng tahanan na siyang naging hands-on sa amin, the best mama para sa akin. Dahil kahit sa kabila ng kailangan niya kaming arugain, noong kami tatlo pang magkapatid, nakagagawa na ng paraan si Mama para kumita ng extra at makatulong kay Papa. Alam kasi ni Mama na hindi magtatagal ang kasyang pera na kinikita ni Papa sa pamamasada. Darating ang araw magiging kulang na at habang hindi pa raw kami nag-aaral, maigi ng handa. Dahil simple ang pamumuhay meron kami, hindi kami sinanay ni Mama na kapag merong nagustuhan, bigay. Hindi kami sinanay ni Mama na araw-araw piyesta kapag may pera. Hindi kami sinanay ni Mama na umasa sa bigay ng kung sino-sino. At tinuruan kami ni Mama na makontento sa kung ano lamang ang kaya nilang ibigay. Maghintay, magtiyaga at matuto sa bagay na mga nangyayari sa amin. At higit sa lahat, tinuruan kami ni Mama kung paano ang rumespeto sa ibang tao. Sa gayon, ay ganoon ang magiging balik sa amin saan man kami makarating. Bilang pangatlo sa aming 5 na magkakapatid, alam ko kung gaano kamahal ni Mama at Papa ang isa't isa. Patunay na doon ang pag-abot namin ng 5 na magkakapatid. At alam ko na ang pagdami namin ay hindi dahil boring ang aking mga magulang o dahil sa malamig lamang ang gabi kaya't sila'y nagtutuos.
Ang bahay namin, pagamat sariling lupa ang kinatatayuan at ang pag-uumpisa ni papa't mama ng pamilya ay madalian, at sa kagustuhang bumukod, ang bahay na dapat sana'y pansamantala lamang naging pansamantagal dahil sa pagdating sa gastos para maipagawa sa pagdami naming magkakapatid na pag-iwanan. Kaya ang tahanan kung paano ako dumating sa mundong ibabaw at nagkaisip ay siya na ring aking kinalakihan. Ang bahay namin, bagamat meron kaming sariling banyo na nakahiwalay sa mismo naming bahay, ay tila bahay lamang ng isang kalapati. Maigi pa ang bahay ng gagamba na kahit dadalawa merong division. Ang bahay namin wala. Napagbukas mo ng pintuan, lahat kita mo na. Kaya naman kung hindi ka mag-iingat o makikiramdam, sakaling kailangan mo ang bumangon para pumunta ng banyo, sa pagbukas mo ng ilaw ay baka makatisod ka ng magkapatong na scatter 10 times super win. Pero kahit ganoon ang klase ng aming pamumuhay, swerte kami sa aming mga magulang. Nadangan na nga lamang at pinagtagpo ang parehong maralita. Sa lugar na kinatatayuan ng aming tahanan, barangay na aming kinabibilangan, uso din ang pakialaman sa buhay ng may buhay, pamilya ng may pamilya. Dahil habang itinataguyod ng aming mga magulang ang aming kinabukasan, si mama at papa na patas na naghahanap buhay, sinubok din ng chismis ang samahan ng aking mga magulang. Simula kasi noong maging 5 kaming magkakapatid, although kahit naman noong kami tatatlo pang magkakapatid, si mama ay talaga namang gumagawa na ng paraan para kahit papaano ay makatulong kay papa. Pero nung maging 5 kaming magkakapatid at lamang na ang nag-aaral, kumpara sa nasa bahay sa aming 5, naging madalas na ang pagtanggap ni mama ng labada. Parang hindi pagtanggap ng labada dahil si mama mismo ang naalis sa bahay para maglaba sa kung sino ang gustong magpalaba. At nabalitang maliban sa paglalaba para sa ekstrang kita, di umano'y may ekstra pang balastidoy na mariin namang pinabulaanan ni mama, lalo na noong nag-usisa si papa na paano raw yun nagiging chismis kung walang pinagmulan. Sa halip na huminto si mama ng pagtulong kay papa dahil sa mga chismis na minsan nilang pinagtalunan, hindi nagpadaig si mama. Paano na lamang raw ang aming magiging kinabukasan kung ipapaubaya lamang ni mama kay papa ang lahat? Hindi naman raw sa walang tiwala si mama kay papa pagdating sa pagpapaubaya ng aming pangangailangan. Pero pare-pareho daw nilang alam na kulang na ang kinikita ni papa. Lalo't darating ang araw, lahat kami na kanilang 5 anak magsisipag-aral at hindi yon mapipigilan. Magtiwala na lamang raw si papa, masyado na raw silang matanda at maraming dapat unahin kesa sa mga kalokohan tulad ng naging chismis. Awa ng nasa itaas, isa-isa kaming naitawid ng papa at mama sa elementary at high school. High school na bagamat public, abay exam na, may project pa. Di na yun, sa pagtutulungan ng aming mga magulang, nakatapos kaming pare-pareho ng high school. Ang panganay namin na isang babae, hindi huminto ng pag-aaral at talagang si ate. Naitago na lang natin sa pangalang May, ang isa sa pinukusa ng aking mga magulang sa pag-aaral. Hindi na kasi bago yon sa aming mahihirap na ang panganay, sa oras na makapagtapos ng pag-aaral ay isa sa nagiging katuwang ng magulang sa pagpapaaral sa ibang kapatid. Sa oras na makatapos at makapagtrabaho. Kaya lang, nabigo sa parating iyon ang aming mga magulang. Dahil nasa unang taon pa lang ng kolehiyo si ate, maagang pumindot at ayon nagtambol 9 months. Ang mulpet, tinakbuhan pa si ate. Yun namang sumunod kay ate na isa pa ring babae, na ate ko rin nakatapos ng 2 taon sa college. Kaya lang dahil sa nangyari kay ate, sunod-sunod na paalala na hindi namin pinupulot ang pera ganito at ganoon
na baka matulad ka lang sa ate mo, etc. etc. Cheche boreche, hasta la vista baby. Na kung ako yon, baka tinamad na akong mag-aral. Pero pinatunayan ni ate na itago na lang natin sa pangalang Rosa na hindi porket magkapatid, iisa na ang pwedeng maging kapalarana. Noon namang turn ko na ang pag-aaral ng college, mag-aral ng mabuti, ang madalas kong marinig kay mama at papa. Di umano'y hindi raw nila hinihiling na magbigay ako sa kanila sakaling tulad ni ate ay makatapos ako at makapagtrabaho. Ang importante raw, huwag akong maging maramot sa aking mga kapatid para pare-pareho kaming makaahon sa hirap. Masaya na raw sila mama sa parting kaming lahat, maayos ang buhay. At dahil nakatapos na yung ate ko at may tutuwang na kay mama at papa ng pagpapaaral, muling nagpatuloy sa college ng panganay sa aming magkakapatid. Kaya dalawa kaming nagsabay sa college. Stop din kasi ako ng 2 taon at pinauna si ate Rosa. Noong makatapos kami ng ate May, yung 2 kong nakababatang kapatid na babae at lalaki, pinagsabay na sa college. Dahil bukod kay papa, 3 na kaming tutulong ng pagpapaaral at si mama, pinapondo na namin sa bahay. At ganun kami nagtulungan. Timing lang, tiyaga, pasensya lamang at dasal. Ayun. Hindi naman porket maganda ang aking naging kwento, meron din naman ako mga kalokohan noong high school. Sa aming 5 kasi na magkakapatid, ako ang pinakamatigas ang ulo. Ang totoo niyan, muntik na akong mabarangay. Dahil sa noong ako'y high school, matsyempohan kami ng magulang ni JF na nagpapractice kung paano ba mag 10 times. Kung sa gitara pa, kuha na namin ang pasakalye. Mabuti na lang at napakiusapan pa ni mama na huwag nang paabutin sa barangay dahil ginusto naman namin pareho. Loko rin si mama Akala ko nga matutupad na yung aking sana all paldo. At si mama rin ang aking tagapagtanggol kay papa, kaya nakapagpatuloy ako ng college. Muntik na kasing maging kwento ang aking pagka-college dahil sa pagiging matigas ng ulo. Pero sabi ni mama, unfair yon sa akin kung hindi ako makakapag-college. Nagbabago naman ng tao at sa bagay na yon, correct si mama. Ako lang naman ang abroad sa aming 5 na kanilang anak at nitong huling uwi ko nga ng Pinas, napaluha si mama. Nang ipasok ko ang isang malaking cake, aking regalo sa ika-60th birthday ni mama. Hindi pa kasama ang cash na inipon ko talaga para sa kanya. Ganun lang, basta patas may patutunguhan sa buhay.